Hello mga ka-dwellers! Welcome back po muli sa ating episode for today. So mga ka-dwellers, samahan niyo po ako na ating muling siyasatin talaga, di ba? Yung ating verse na pag-uusapan. Kasi I am sure marami kayong matututunan dito sa book na ito. Kasi ako literally talagang na-inspired ako sa book nung nabasa ko ito. And by the research itself and kayo itself, basahin nyo rin siya para makita nyo yung pinakabuod ng storya na ito. Kasi ako talagang, I'm telling you, talagang nasihan ang aking puso nung ito ay nabasa ko. So ngayon, simulan natin yung ating pag-uusapan, which is, I found out this book, which is from 2 Kings, from chapter 4, verse 1 up to 7 in NIV. So kung meron kayong mga Bible or either sa Google, pwede nyo rin siyang i-research. Okay? So simulan nyo ako at samahan nyo ako para at least mapag-usapan natin at mapagnilay-nilayan natin ang librong ito. Let's go mga ka-dwellers! Okay? So as I mentioned already, the books that we are going to talk about is, ayan, sisimulan ko siya. Sabi ng wife dito, the wife of a man of the company of the prophets, what did she do is, she cried out to Elisha. Okay? And what did she say is, your servant, my husband, is dead. And you know that he revered the Lord. But now the creditors is coming to take my 2 boys as their slave. Diba mga kapatid, ganun kaano yung pagdadasal ng wife dito. Okay, which is, of course, as a parents, we could not talaga na, alam mo yun, isa lang alang yung buhay ng ating mga anak lang kapalit ng mga utang. Diba? So, yun kasi yung gustong gawin nung pinagkakautangan nung kanyang husband while he is serving. Okay? Then, second is, Elisha replied to her, how can I help you? Tell me what do you have in your house? Your servant is nothing there at all. She said, except a small jar of olive oil. Yun lang pala ang tanging meron siya sa bahay nila. Grabe, no? Then, sabi ni Elisha, sumagot siya. Elisha said, go around and ask all your neighbors for empty jars. Don't ask for a few. Diba? Parang pag sinabing don't ask for a few, parang grabe, parang ang daming ibibigay. Kasi ang dami mong kukolektahin eh. Sabi niya, at wag kang kukolekta o wag kang manghihingi ng konti lang. Many as you can. Diba? Then, she go inside. She collected already the jars na nakuha niya sa mga kapitbahay niya. So, sabi niya dito, ang instruction is, then go inside and shut the door behind you and your son. Pour oil into all jars, and each is filled up into one side. Imagine, lahat ng mga jars na yon na nakolekta niya, many as she can, na nakolekta niya, is talagang, kumbaga, sinalinan or pinor out yun lahat ng oil na yung in-instruct siya sa kanya. Then she left him and shut the door behind her and her son. Okay, sons, kasi ano yun, dalawa. Alright, so after that, they brought the jars to her and she keeps pouring. Patuloy siyang nagsasali ng oil dun sa mga jars. Imagine mo kung gaano yun karaming jars na talagang, tawag dito, sinasalinan niya. Okay, malapit na tayo sa yung pinakabuod ng story na yan. Then, when all the jars full, she said to her, sons, bring me another one. Ito, malapit na, yung mga exciting part. Okay? But he replied, sumagot yung anak niyang lalaki, there is not a jar left. Then, the oil stopped flowing. Ibig sabihin pala, yung mga jars na nakolekta nila sa kapitbahay nila is naubos nila. Imagine kung gaano karaming oil ang nailagay doon sa mga jars na yon. Kasi sabi ng anak niya, wala nang natira, ito na lang. Kumbaga last na to.
Okay? Then, she went and told the man who are, yun yung nag-instruct sa kanya. Okay? And he said, go and sell the oil and pay your debts or yung utang mo. Okay? You and your sons can live what is left. Ibig sabihin pala, inutusan siya, binigyan siya ng instruction na ibenta mo lahat yan. Yung mga napuno mo ng jars na yan, ng olive oil na yun, ibenta mo yan. The moment na mabenta mo na yan, kayang-kaya mong bayaran yung kung magkano man yung inutang or yung utang ng asawa mo. And then the rest, you can live with your sons. Ibig sabihin, ganun pala kalaki or ganun pala kalawak ang binigay sa kanya or yung in-instruct sa kanya nung man na on that jars is, aside sa mababayaran niya na yung utang niya, ang pinakamaganda doon, pwede na silang mamuhay ng sobra pa. Diba? Ganun kaganda ang istoryang ito. Kaya kung ako sa inyo, i-search nyo siya mga kapatid, kasi talagang may inspired kayo dito at matututo kayo dito sa librong ito. So, as for me, nung binabasa ko talaga to, what I have seen here is yung wisdom ng ating Panginoon. Kasi kumbaga, inopen ng Panginoon yung window, okay, through that woman na talagang she gave her 100% faith, na talagang nagdasal siya. Okay? And then, yung hopelessness niya, yung kumbaga yung talagang yung kanyang tiwala is during na nandoon siya sa crisis na yon with her when the husband is already gone, and yung mga creditors na yon or yung mga pinagkakautangan niya kasi pupunta na para kuhanin ang kanyang mga anak para maging slave kumbaga. So kung makikita natin dito guys, ganun pala talaga ka amazing ang ating Panginoon. Na kung hindi mo maaarok, o di ba ang lalim ng Tagalog ko, kung hindi mo kumbaga, kung hindi talaga natin maiisip kung gaano kalaki or gaano kayaman ang Panginoon natin. Imagine sa small instruction na binigay niya, ang pinaka-the best doon, sinunod niya ang instruction, which is, isa pa sa nakita ko dito pala talaga is, yung kapag nag-o-obey ka sa instruction sa'yo ng Panginoon, wala siyang ibang gagawin kundi susobra, kumbaga, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay niya sa atin the moment na ikaw ay mag-obey sa Kanya. Diba? Then, ituloy lang natin, okay? So, ang pinakamaganda dito sa asawa niya, she turned to God's servants, Elisha, asked for help and showing her faith. Ibig sabihin, ganun kalaki ang faith niya sa Panginoon niya or sa Panginoon natin. Kasi imagine mo talagang binigay niya ng 100% kung hindi na siya nag-isip. Talagang kinausap niya ang Panginoon at humingi siya ng instruction, and through that instruction, pinalo niya, nag-obey siya kumbaga. Kaya ganun kalaki, ganun ka yaman ang ating Panginoon the moment na mag-obey ka sa kanyang mga instruction. Then, Elisha didn't give any money directly to those na pinagkakautangan ng asawa niya. Okay? Instead, what did she do is, she kept praying, and she go to pray itself, and wala siyang binigay na kahit na anong penny doon sa pinagkakautangan. Instead, sinunod niya talaga yung kanyang, sinunod niya yung mga instruction ng Panginoon niya sa kanya. Then God multiplied the small oil miraculously when she obeyed the instruction. Imagine, tayo as human, sometimes hindi talaga natin lubos maisip kung gaano ka miraculous ang Panginoon natin. Kasi we see a small thing, but you don't know na yung miraculous or yung miracles na gagawin sa iyo ng Panginoon is beyond on your expectation. Ganun kabuti ang ating Panginoon. Okay? So, the miracles required faith. Definitely. Kasi kung wala kang faith, it will never happen. So, kaya talagang dapat yung faith natin mga kapatid, talagang
ikapit natin yan, isurrender natin yan kay Lord. Talagang ibigay natin yung 101% natin. Kasi definitely, ibibigay at ibibigay sa'yo ni Lord kung ano man yung mga pinagpipray natin sa Kanya. Okay? So, ang pinaka-the best pa na nakita ko dito kasi yung provision, yung abundance, to pay yung debt, to pay kung ano man yung kailangan niyang bayaran, and at the same time, na-sustain niya yung kanyang pamilya na sobra-sobra pa. So, ganun po kaganda ang storya na ito. Kaya I'm telling you, kung nasa struggle ka right now, my dear, my friends, kapatid, i-search mo to. Kasi talagang dito pa lang mapupuspos ka na, mapupuno ka na ng talagang presensya ni Lord. Okay? So, eto, as I can see dito, when we face overwhelming problems, mga kapatid, ilapit mo yan kay Lord. Idasal mo lang yun sa Kanya kasi He will always guide you. He will be there for you all the time. And in any time of our life, every seconds, every hour sa buhay natin. Okay? Instead na mag-isip tayo or manlumo tayo or lumabas ka at mangutang ka or lumapit ka kung kani-kanino, pag-pray mo yan kapatid. Yan lang yung talagang maigagaranti ko sa'yo na the moment na ipag-pray mo yan sa ating Panginoong Ama, sasagutin at sasagutin ka niya kung ano man yung mga pinagpipray mo. Okay? So, sometimes we think nothing. Diba? Sabi nga, we think nothing, but God can use even a little. We have to create a breakthrough. Okay? Through the obedience, faith, of course, i-ano natin yan, yung talagang ipagdasal natin na yung provision na pinagdadasal natin sa Panginoon is talagang patuloy mo lang ng panghahawakan yan, kapatid ko. Kasi the moment na makita ng Panginoon na talagang ang faith mo sa Kanya is talagang beyond, is hindi ka niya hihindian. Ibibigay at ibibigay niya yan sa'yo. Okay? So, yun na nga, yung oil, nag-stop na kasi sobrang dami na talaga. And at the same time, yung blessing na rin nung ating kapatid is overflowing na talaga. And yung faith, grabe yung faith niya, wala akong masabi. Kasi tayo as human, siguro kung tayo yung nasa kalagayan niya, baka mamaya umiyak ka na, baka mamaya maglupasay ka na, baka mamaya kung ano-ano yung ginawa mo na sa buhay mo. Pero sa kanya, nakita ko yung 100% ng faith niya talaga, as in literal na hindi mo kumbaga parang hindi mo kayang ma-imagine na ganun ka ano yung faith niya sa ating Panginoon. Wala talaga siyang ginawa kundi mag-pray lang at nag-obey siya sa mga gustong or sa kumbaga sa instruction sa kanya ng Panginoon natin. So for me, nakita ko dito yung lesson itself sa passage na ito or sa book na ito is yung yung how God give us the provision and how He cares for us. Okay? Kasi kung ang ating Panginoon, laging nandiriyan sa atin na sinusupply tayo ng mga pangangailangan natin, financial, emotional, spiritual, window faith. It's always open. Ang pinaka, kumbaga parang hiling sa atin lang, kumbaga kung ano lang yung inihiling sa atin ng Panginoon is maging obedience tayo sa Kanya. Let's turn to Him. Let's go back to Him the moment na nasa struggle moment ka at wag kang bibigay. Kasi the moment na bumigay ka, naku kapatid, mamimiss mo yung mga opportunity at yung provision na bibigay sa iyo ng Panginoon. Okay? So, ang pinakamaganda dito pati, ayan for me, yung takeaway ko dito is, God can take a little we have, bless it, make it more enough, and we bring it to Him, faith in obedience. Yan po yung maiiwan ko sa inyo. And I am 100% sure. The Lord God, kung ano man yung pinagpipray mo mga kapatid, 100%, it will be given to you. Okay? So, ang lesson po doon, na nakuha ko dito talaga is yung obedience tsaka yung faith natin sa Panginoon. That is 100% always give the faith and yung obedience natin sa Kanya.
Kasi ako na magsasabi sa'yo, kapatid, hindi ka papabayaan ng ating Panginoon. So, muli mga kapatid ko, maraming salamat. Ibibigay ko sa inyo ngayon ang naging title. Okay, naging title ng ating story ng book. From Empty Jars to Overflowing Blessings. O diba? Ang ganda ng kanyang title. So talagang tiningnan ko kung paano ko talagang maidi-deliver ng mas maganda. Pero if I were you, kapatid, sabi ko nga sa inyo, basahin nyo yan lagi, yung binigay ko sa inyong verse kanina. Kasi panghawakan mo yan the moment na ikaw ay lugmok na lugmok at wala ka nang malapitan. Okay? So, iiwanan ko sa inyo ang verse ng Philippians 4:19. My God will supply everything our needs, mga kapatid. Okay? Muli, mga kapatid ko, this is Karina, and thank you so much sa inyo, sa araw na ito, sa inyong pagsama sa akin. Okay, mga kapatid, muli, inaanyayahan ko kayo sa mga susunod na episode natin, at kung meron kayong mga gustong topic, can you please, mag-comment po kayo dyan sa ating comment section. And please po, follow us, okay, mag-subscribe na rin po kayo, and then tell us what are the story of the Bible verses na gusto nyong itakal natin. Okay? Kasi natin yan, ihimay-himayin natin yan, o based on sa mga request ninyo. Okay, muli mga kapatid, maraming salamat. This is Karina in His Presence channel. Please subscribe and follow. Thank you so much.